Atong Ang at Gretchen Barreto ididiin si Pangulong Duterte. At ito, DOJ Secretary Remulla na bisto na talagang may gagawin na namang wokus-pokus laban kay Pangulong Duterte. Grabe to, ito na nga sinasabi ko. Hindi nga kami nagkamali sa aming mga teorya. Grabe, talagang gumagawa talaga sila ng paraan para madikdik si Pangulong Duterte. At eto na nga mukhang gagamitin or ginagamit na nga etong kaso ng mga nawawalang sabungero para idiin kay Pangulo o para isisi kay Pangulong Duterte ang pagkawala at pagkamatay. Di umano, kung patay man o ito hindi, ay etong kaso na to ay ididikit nila at ididikdik nila kay Pangulong Duterte. Ang tindi talaga ng kademonyohan nitong mga hayop na to. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardinas, sa membro ng Banateros Vloggers. Yon guys, nakita niyo yung preview natin. Kita niyo si Tol J. Guevara TV. Ayaw niya mga walang hiyang ire. Aba, si Tatay Digong, itinadawit ba naman sa mga sabongero issue? My God. Itong mga hinayupak na to, wala natang makakita to kung di puro Duterte no? Mga babayan, comment mo. Kita niyo ha, lahat na ng issue sa Pilipinas dawit si Tatay Digong o Duterte family. Wala na ba ito maisip talaga to? Biruin mo mga babayan ha. Kukwento ko sa inyo laman ng video, yung pinakamabilis lang. Biruin nyo ha, itong mga nagurgor na mga sabongero, kadami. Nasa 100 mahigit. Ngayon, si Tatay Digong na kulong sa ICC, parang ang pinakatotoo lang dyan is sa 43. O diba, naging 30,000? My God. Hindi ba? Tapos si Remulla, itong mga sabongero ay ginurgur din daw umano ni Tatay Digong kasi kasama sa Dragon War. My God, mga sabongero, ay nako. Diyos ko, yari kayo ngayon kay Tol J. Ngayon mga babayan, dito, hindi ko nahabaan yung salita. Panoorin yung video nito, ang lupit ng mga napapakinggan nyo at mapapanood nyo kay Tol J. Ngayon kasi mga babayan ha, biruin mo ba naman? Kahit sino, ikaw. Kung maka Duterte ka, araw-araw na lang, lahat na lang na may kasalanan sa Pilipinas, pati na nakawan ng baboy, na nakawan ng manok, na nakawan ng kambing, na nakawan ng kabayo, si Tatay Digong na yata may kasalanan. Kita nyo, no? Grabe, no? Yung mga nakukuha sa tubig, mga nakasako. Biruin mo ganong kasakit yan sa pamilya ng mga nawawala na mga sabongero na yan. Kaya kung na kayo magsabong, ingat-ingat kayo sa mga sabong. Ha? Biruin mo naman, babanggain mo ba naman mga malalaking tao? Hindi lang basta-basta kasi yung mga taong mga binangga nila ay talagang uubusan ka talaga ng pera. Hindi mauubusan ng pera, mga bilyonaryo yan. Pagka kinalaban mo ang mga yan, tulad ka, sasako ka na lang. So ganito mga babayan, hindi ko nahahabaan ng video, kailangan panoorin mo ang full video na to. At pag nagustuhan mo itong vlog na to mga babayan, paki-like naman ang video na to at paki-subscribe niyo po si Tol J. Guevara, isa sa membro ng Banateros Brothers. Ako po si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So mahaba-haba ito, panoorin niyo mga babayan na. Naku ito yung pinaka-chismis o marites na dapat mong malaman kasi mahalaga to kasi nakatira ka sa Pilipinas at alam mo dapat ang mga ganitong issue. Play mo na yun boy, ang daldal mo. Let's go! Ito, DOJ Secretary Remulla na bisto na talagang may gagawin na namang wokus-pokus laban kay Pangulong Duterte. Grabe to, ito na nga sinasabi ko. Hindi nga kami nagkamali sa aming mga teorya. Grabe, talagang gumagawa talaga sila ng paraan para madikdik si Pangulong Duterte.
At eto na nga mukhang gagamitin or ginagamit na nga etong kaso ng mga nawawalang sabungero para idiin kay Pangulo o para isisi kay Pangulong Duterte ang pagkawala at pagkamatay. Di umano, kung patay mano ito, hindi, ay etong kaso na to ay ididikit nila at ididikdik nila kay Pangulong Duterte. Ang tindi talaga ng kademonyo nitong mga hayop na to. Oo, mas demonyo pa kayo sa demonyo. Oo, mas devil pa kayo sa devil. Ay, talagang hindi ho tayo nagkamali sa mga hinala ho natin na baka etong nawawalang mga sabungero ay dahil ito po ay ito po ay sa panahon ni Pangulong Duterte ay nawala po itong mga to. So ngayon parang ang mangyayari ho parang ididiin nila para may testigo or may laban, may maibato sila na ikakapahamak ng mga Duterte. Kasi hindi rin po ito biro, kahit naman na isa lang po ang mamatay or kung ano naman po syempre rin po yun kasi buhay pa rin po ng tao yun. Ito po ay halos 100 po ito. Etong mga nawawala at ito mangingialam na rin po ang SC, ang Supreme Court, at may nagpasa na daw sa kanila mapatungkol dito sa kasong ito. So sino nga po ba yun? Alamin ho natin. Oh, grabe talaga, ang tindi. Ang tindi na ng demonyo nitong mga to, no? Ang lupit, biruin mo, pati ba naman yung mga nawawalang sabungero i-connect sa war on drug. Anong konekta nun? Mga sabungero yan na nawala, maaari dyan si Atong Ang pwedeng idiin nyo, pero si Pangulong Duterte napakalabo talaga, mas malabo pa yan sa tubig kanal. Wala na talaga silang magawa, no? Talagang gagawa sila ng paraan. Baka masama nito, baka yung 44 na mga sundalo na namatay sa mapasapa so Duterte niya rin yun ha. Ibintang yun. Baka yung mga reporter na nahukay doon sa Maguindanao, yung sa may yung dating balita, yung sa may sa Maguindanao, baka sa Duterte nyo rin isisi yun. Halos tata ng lahat ng namamatay sa Pilipinas sa Duterte na lang isisisi. Wala na talaga, sobrang kademonyohan na itong ginagawa ng administrasyon na to. At ang malamang sa malamang itatanggi na naman to ni Marcos. Sasabihin niya wala na naman siyang kinalaman. Samantalang siya ang presidente, tas DOJ lang tong si Remulla. No? Ang lupit talaga. So ito po yung balita, may nakita na daw, may natagpuan na daw na ng mga buto. So titignan ho natin etong mga buto na to, kung anong klaseng buto to at bakit. Alam naman pala nila kung naasan etong mga buto na to, ba't ngayon lang nila inilabas. No, bakit kaya hindi ako yung nagtatalang. Sabi ko, ang tagal na ng kaso na yan, bakit ngayon nyo lang parang ilalabas? Bakit kasi lumabas si alias Totoy. Una-una wala kaming tiwala dyan, baka matulad lang yan kay alias Rene. Hindi nga namin kikita yung mukha . Diba? Hindi natin kita yung mukha. Hindi nga natin na matukoy kung yan ba ay totoong tao or AI ba yan. So ito po, panoorin ho natin, no? Kapapasok lang po na balita, may na-recover pong sako ng mga buto sa Ay, gilid grabe. ng Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabungero. Pero susuriin pa yan para malaman kung sa tao o hindi ang mga buto. At Susuriin pa kung sa tao o hindi? Anak ng teting, porket makakita kayo ng buto, yun na yun. Nakakatawa po ito. Nakakatawa lang. Sige, go. sa telepono makakausap natin si June Veneracion. June. Vicky, may nakuha ang mga otoridad ng mga umunay skeletal remains o mga buto sa gilid ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Nakalagay sa sako ang mga buto na hindi pa malinaw ngayon kung sa tao ba o sa hayop.
Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wanky, nakuha ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ni alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sabungero bago sila itapon sa Taal Lake. Oh. Kasama ng PNP sa mga nakakuha ng buto ang mga taga DOJ at PCG na kabilang sa mga naghahanap sa labi ng mga missing sabungeros. Paano na lang pag sa elepante yan? Paano na lang kung sa ano yan, kung sa dinosaur? Tapos, anak na titing, ang pinagtataka ko pa dito, ba't ibinabalita na agad nang wala pang kasiguraduhan? Doon ako nagtataka, ba't binabalita nyo agad? Di pa nga kayo sigurado kung sa tao ba yan o sa hayop yan. Anak na titing naman o. Isa sa ilalim pa sa pagsusuri ang mga buto para malaman kung sa tao ba o hindi. Tsaka ito ha, nagtataka ako. Nagtataka lang po ako, bakit hanggang ngayon hindi pa lusaw yung mga butong yan? Ilang taon na po yung lumipas dun eh. Di ba, nakakapagtaka lamang ha? Tapos yung sako parang bago pa. Pagkakaalam ko kung Taal Lake, ang alam ko, ano ba yan, dagat ba yan? Comment nyo nga dyan, dagat ba yung tubig dyan? Siguro kahit tabang tapos may lupa. Ang lalim ng Taal Lake, ang lalim po dyan eh. No? Paano yan? Paano ano? Ay hindi, kasi sabi nga nila hindi pa daw sure kung sa tao daw, hindi. Okay. Kanina sinabi ng PCG na wala silang nakitang anumang palatandaan na may mga labi sa kanilang ginawang initial search at survey sa search area sa Laurel, Batangas na kanilang balak sisirin bukas ng umaga. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Balak sisirin daw bukas ng umaga. Tanginang yun. Hindi ay, natatawa ako dito sa balitang to. Hindi wala pa kayong talagang talagang remulya ang datingan eh. Sipin niyo maigi wala, katulad na lang yan. Dinala nila si Pangulong Duterte sa daig. Wala naman pala silang sapat na matibay na ebidensya. Ngayon eto naman, wala pang kasiguraduhan kung sa tao ba yan o sa hayop. Binalita agad. Anak ng teteng, masabi lang ginagampanan. So yun nga at eto yung pinaka-pool. Panoorin ho natin itong interview. Hindi naman ho lahat So dito may kukunin ho tayong itong video dito ni Remulla mapatungkol dito. At dito siya, at may papakita pa ako sa inyong isang video kung saan nadulas na ho siya at sinabi niya na recordings, there are voice recordings, there are copies of documents, Aba? etc. etc. Aba, etc. Ano yun? Anong etc. May mga copy daw sila ng recordings, documents. Sige, okay? Could you at least tell us one or two recordings na nakita ninyo that you'll be able to share with us, sir? Thinking it's too early to be saying all of this now. I don't think I should be the one saying it. Let the fiscals produce that when necessary. I don't want to be telegraphing a punches in this fight, Pinky. We've been working on this for the last 3 years, so just give us a little leeway that we cannot divulge all the information that you are curious about, because there will be a time for everything to come up. Are you convinced, sir, that even Gretchen Barreto is really part of it? I ask you that, sir, because I also spoke to her lawyer last night, attorney Alma Malyonga, and she was saying that bakit ganito yung story? Gretchen Barreto is being crucified by mere association. Dahil daw, I'll just kind of condense it, sir, na nung That is una... the way it's being played up kasi. Siyempre, you guys are asking him questions. He's answering the questions the way he knows. He knows how to. And I don't think there's any attempt to crucify anybody here. It's just that the information can be so shocking to all of us that it can seem unbelievable to many people. Pero kami, this is a job we do every day. We can discern from the people we talk to if they're telling the truth or not.
Dito po sa kanyang mga naging salaysay, Sec Boying, para ho ba sa inyo ay parang, how do you say that, sarado na po yung kaso? Parang airtight ho ba? Malapit na. Malapit na. Yeah, We just lapit. want a little more corroboration or something. Talagang malapit na yan. Gasino ba naman nasabihin nyo na yung mga namatay na sabungero, ang dapat managot niyan ay si Duterte. Malapit na talaga yun. Oo. Pero basically, it just stand in court. The way I look at it. The testimonies just stand. Ground Zero. This was already talked about. It came from you, sir. Already identified. Ito po supposed to be ay isang palaisdaan. Tama ho ba? Sa Yes. Taal. And located na po ito. Who Yung owns this, sir? palaisdaan And pa can you pala. just give us more information about this? Meron isang palaisdaan dyan na naging pasahan nila ng mga taong papatayin at iwawala. At alam namin kung si Anto at sino to. At yan ngayon ang trabaho natin. Alam daw nila kung sino daw yun. Sige, batayin nyo pa ilabas. Operatiba ng kapulisan. Napatagal nyo pa eh. Yung may-ari po ng palaisdaan ay police, sir? I cannot divulge anything on that one. And how did you bakit po napunta dito yung inyong location as Ground Zero? Was it also through alias Totoy? Of course. Yes. All right. Nagsalita na ho ang Navy and the Philippine Coast Guard, and they said they are ready to siguro dive and look for the remains allegedly of these missing sabongeros, sir. From my understanding, they are waiting a go signal from you. When can we expect this to happen, sir? But the weather will have to improve from what it is right now. We need better weather than what it is right now. That's one. Number two is we're still mustering up the resources of government for this. Besides the divers of the Navy and the Coast Guard, we're trying to get the equipment of the Malaysian Geosciences Bureau and and the DOST to help us locate these missing people. Kaya, it's going to start very soon. The sooner the better, but we have to prepare for it. Kasi hindi naman to basta-bastang hahanapan mo ng hahanapan mo na pag binuksan mo yung cabinet andun eh. Iba to. Thinking you're talking about 230 square kilometers of lake bed. And you're talking about Parang hirap na si Remulla magsalita, no? Baby. a lake that is 360 to 500 30 feet deep. Kaya Oh, tapos ang lalim pala niyan. Paano niya makakuha yung ano doon? Tapos nakasako pa. Tapos may loop pa. it's a massive effort that we will undertake. Ah, And we massive cannot just effort say, naman pala eh. Sige na, dahil na kayo, makikita nyo na yan. Hindi ganun yan. I can imagine, sir. Are you Alam mo talaga, confident totoo though, eh, no? that may mahahanap po dyan? Sa tingin ko, sa dami ng pinatay, maaaring may mahanap. Tsaka meron kami ibang convergence na nakikita eh. Nagkaroon ng Kaya na. convergence pati yung drug war. Kaya na. Yung intersection yung drug war. Ayan na, rinig na rinig nyo. Ayan na, sinabi namin meron pa daw silang isang nakikita na maaaring kasama daw yung maisasama or tama ba yung pag-translate ko ng Tagalog? Basta yun na yun. Na may ano to sa drug war. Yung drug war kasi ito kasi mga kaibigan sa mga hindi po nakakaalala. Doon hindi naman natin tatanggi yun. Na nung nangyari tong about dito sa mga sabungero, itong mga tungkol, pa-English ka na ngayon about tungkol sa mga sabungero na nawawala, panahon nga talaga to ni Pangulong Duterte, no? Ngayon, dahil panahon ni Pangulong Duterte na wala to, may nakikita na si Remulla na maituturing daw ito na baka kasali daw ito sa war on drug ni Pangulong Duterte. Ayan ang linaw ng sinabi niya. If you're talking about a lake that is
360 to 500 30 feet deep. Kaya it's a massive effort that we will undertake here. And we cannot just say, sige na, dive na kayo, makikita nyo na yan. Hindi ganun yan. I can imagine, sir. Are you confident, though, that may mahahanap po dyan? Confident, Sa no? tingin ko sa dami ng pinatay, Ay, grabe, meron, confident. may mahanap. Oh, Tsaka meron kami ibang convergence na nakikita. yan na. Nagkaroon ng convergence pati yung drug war. Ayan na. May intersection yung drug war Ayan na. dito sa killings sa Isabong. Sama Ayun with na. the operators of many of the operations of many of the people here were intertwined also with the drug war. Meaning to say, they were involved in the drug war and they were also involved in the silencing of these people. Ibig sabihin, Paano yan, Secretary Remulla? Ako po ay nagtatanong lamang, motherfucker. Ang pinagtataka namin, hindi nyo po ba tinanong yung pamilya ng mga sabungero kung yan po bang mga nawawala nilang pamilya ay involved sa droga? Kasi kung magsasayta po kayo namin, kita kayo na isa pang dahilan, pwede ito sa pwedeng nangyari to, pwedeng sangkot sila sa war on drug. Kung hindi naman mga pusher, addict at mga ano yung mga taong yan, mga baka sakaling sabungero lang talaga, paano mo may didikit sa war on drug yun? 'Di ba? Hindi, ito pa, disclaimer po tayo, paalala lang po, ako po ay nakikiramay sa lahat ng pamilya nitong mga sabungero, no? Hindi po biro po 'yan na talagang kung sa parte ko po masakit, kung sa masakit po 'yan. Pero ang inaano ho na ang ibig ko po dito kasing sabihin parang ang labo naman ho ata na etong etong pagkawala ng mga sabungero ay ididikit sa war on drug ni Pangulong Duterte. Parang napakalabo po. Unang-una po dapat tinatanong muna ng DOJ o tinatanong muna nung mga kung yung mga 100 na sabungero na yan ay involved ba sa droga. Kung involved yan sa droga, no? Kung involved yan sa droga, pwedeng mangyari yon, no? Pwedeng mangyari, pero hindi mo pa rin pwede isisi kay Pangulong Duterte yan. At gagawin mong katibayan yan para dalhin doon sa ICC. Hindi pa rin ganun, no? Ang pinaka kasi diyan is yung sasabong no? Eto si Remulla, ginulo mo pa yung utak ng pamilya ng mga yan. Imbis na nananahimik lang. Naaminin, parang mapapaisip yung mga kapamilya na hindi naman nag-addict yung asawa ko. Halimbawa lang hindi naman addict yun. Hindi naman kahit kailan di tumikim ng drugs yun. Oo, nagsasabong yun. Mga sila ng sabong pero hindi nagdodroga yun. Bakit idinidikit sa war on drug? sir, kasama ang droga dito sa issue ng... Yung suspects sa drug war, yung mga pumapatay ng tao, maaaring sila rin ang kasama dito na pumapatay din ng mga sabunero. Nako, ano ka dyan, sir? Palyado ka dyan. Dapat hindi bilang isang DOJ, isang Department of Justice Secretary, dapat hindi huwag kayo nagbibigay ng ganyang statement. Kahit nasabihin nyo na hinahinala nyo lang, hindi ho. Kasi unang-una, nung panahon po kasi ng war on drug, may mga tao din talaga na talagang sumabay. No, maraming mga sumabay nung war on drug ni Pangulong Duterte. Halimbawa, ito na-explain ko na to Halimbawa, galit ako sa isang taong yun. Ngayon, pinatay ko yung taong yun. Nilagyan ko ng karatula kahit hindi naman siya addict. Ang masama nun, ika-count yun sa war on drug kasi ang hinala nila tungkol sa droga ang pagkapatay nun. Ngayon, eto, halimbawa, na yung mga witness sabihin niya na, oo, kitang-kita ko, kung sino man yung mga pumapatay ng war on drug, sila rin ang pumatay dyan sa mga yan. Hindi mo dapat may yun, no?
Hindi mo dapat maikukonsider yun, DOJ Remulla. Kasi nung panahon na yun, di ba, kaya nga dumami yung mga namatay. Ang ginawa kasi nun, yung katulad na lang yan, yung mga drug lord. Yung mga pusher nila, yung mga galamay nila, natatakot kay Pangulong Duterte. So no choice yung drug lord, kaya pinagpapatay niya yung mga bataan niya. Kasi alam nila na ibibintang yun kay Pangulong Duterte. Ibibintang yun sa war on drug, di ba? Ganun yun. Eh dapat, eto muna ginawa ni DOJ. Yung mga pangalan ng mga sabungero, nandun ba yan sa sa watch list ng PIDEA? Ayan ang tanong dyan. At kahit na nandun yan, hindi mo pa rin pwedeng gamit. Kasi ang inaalala ko nga kasi dito, baka gamitin itong ebidensya laban kay Pangulong Duterte. Yan ang inaalala ko dyan. In a lot of the interviews I've seen of you, sir, parang palagi niyo pong sinasabing matindi ito, grabe ito, parang it gets worse, no? As the days go by. Nakakapandumo ito, Pinky, nakakapandumo. Yung isang USD nga, yung laman yan. Yung isang nawawala, na alam namin pinatay na, ay pinagkumpisan pa nila kung ano ang kanyang ginawang kasalanan. Kaya nakita ng pamilya yan ng nawawalang tao, na ando siya, pinagsasalita siya, kahit nakapiling yung kanyang mata, naka-mask rin siya, pero nakilala siya ng pamilya. Ang pamilya niya, kung sino siya, at kung ano ang tinanong sa kanya, at ano ang kanyang sinagot. Isa yan sa mga nakita namin na mensahe. Ayan, may nakita ko dyan, may bata pa. So malabong involved sa droga yan. Na yung mga nagpapapatay dito at yung mga pumapatay, ay parang trabaho lang. Pinapakita lang nila na pwede nilang paaminin, tapos mawala na yung tao. The evidence that you have, Secretary, that was turned over by alias Totoy, meron ho bang kailangang pagdaanang forensic examination or the sort? So yun napakinggan naman na natin yun. Nahihirita ako sa mukha ni Remulla. No? So yun nga, rinig ho natin doon na na tawag dito na parang inaano nga nila, kinukonsider nila na sakop ito ng war on drug. At ito pa yung malupit, no? Panoorin natin tong isang balita mapatungkol diyan. Whistleblower, isiniwalat ang bagong mga pangalan. No, ito na yung sinasabi ko kanina. Mga bagong pangalan sa kaso ng missing sabungero. Ito, Soto, pasok. Doon kasi napakalaki, parang nasa mahigit 230 square kilometers. Doon kasi napakalaki, parang nasa mahigit 230 square kilometers ang lawak ng Taal Lake. Wala bang paraan para mas mapaliit yung lugar kung saan uumpisahan yung paghahanap doon sa mga bangkay ng mga missing sabungero? Dahil may nababanggit yung ating secretary ng DOJ na may-ari ng fish pond na di umano'y involved dito sa quote-unquote subcontracting nung mga papatayin po na mga sabungero. So, sa lawak po ng Taal Lake, hindi pa kayo makakatulong doon para lumiit yung area na kanilang uumpisahan yung paghahanap doon sa mga bangkay. Ma'am Alice Soto, ba't ka galit? Alice Soto ba? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta yan. Sa totoo lang, kaya tulad ng sinabi ko, yung may-ari mismo ng palaisdaan na yan, membro ng PNP. Ngayon, putol ka. Bakit sabi ni, bakit parang tinanggi ni Remulla kanina? So, membro ng PNP yung may-ari ng lupa na yon, sa baba nun may dagat at may, yung kung nandyan daw yung mga buto-buto. Kasi pinipick up kasi nila yan hanggang arena lang.
Pero ang may nakakaalam dyan, yung may-ari talaga ng palaisdaan, kung saan banda nila inilubog. Okay. Isa pang pasabog po nyo, Sir Dondon, ito yung sa PCSO na chairman, no? Si Felix Reyes. Sa pagkaalam ninyo po, ano ang kanyang involvement, no? Sabi nyo nga, siya yung tigapagkausap para sa mga kaso laban po kay Atong Ang. Siya ang umaareglo, kumbaga. Ano pa yung kanyang partisipasyon dito? At hinahamon pa ho niya kayo na tignan, no? Yung mga biyahe niya outside the country, kasi sabi nyo sa labas ng Pilipinas doon niya kinakausap, no, itong mga ibang mga judge. Hindi, katulad ng sinabi ko, siya yung nag-aayos yung mga judges na mga lumalabas sa ibang bansa. Ngayon, may ipaparinig ako sa kanya. Pag nadawit yung pangalan niya, mag-resign na siya. Mismo ang mastermind nagsabi sa akin yan. Mastermind ng alin po? Yung mastermind ng missing sa Bungero na si Mr. Atong Ang. Oh. Yan, may daw, may hawak daw na ebidensya. So itong dating judge ata ito yung nasa picture na slideshow. Isa daw ito sa sa nagtatanggol kay Atong Ang. May Dinamon ko silang dalawa ni Mr. Atong Ang at saka si Judge Felix Reyes. Mag-lie detector kami dalawa kasi panagbintangan niya ako na kung kailan issue sa ombudsman. Kaya dapat si Rapi Tulfo tinatawag mo dyan. Lie detector pala eh. Matagal ka na, Felix Reyes, matagal ka na sinasabi ni Mr. Atong Ang sa akin na ikaw mismo ang nag-aayos sa mga missing sa Bungero. Katulad yung piyansa namin, ikaw lahat ang naglakad sa mga judge na yan. Para alam mo lang, kung maiparinig ko sa iyo at mapatunayan ko sa iyo na dawit ka sa na to, mag-resign ka na. Mahiya ka naman, sabihin mo sa na, shut up. Hindi magsalita. Nagkakilala na ba kayo? Oo. Nagkaharap na ho ba kayo ni Felix Reyes po, ni PCSO? Yes, actually, kaibigan niya. Naku. May kwento pa nga kami. May Ayusin mo muna yung internet mo, buwisid ka na. Kichismis na lang kami, bitin-bitin pa. Alam, hindi ito alam nyo. Para lang sa akin to Tutusin na panaginipan ko to. Ito na naman. Ito na naman yung panaginip ko na yan. May mga taong nagpapanggap dito. Kutob ko lang Ito kutob ko lamang. May mga taong rito. May mga may mga taong nagpapanggap. Na kunwari sila talaga yung tinuturo. No, kunwari sila yung ginigipit. Tapos bandang huli biglang sisingaw na ay ano po yan, ang pinaka-mastermind po yan ay si Duterte. Ayun yung iniisip ko dyan Di natin kasi alam talaga kasi sa panahon ngayon ang daming pwedeng gawin. Naku po, lalo't maraming nagalit talaga kay Pangulong Duterte, lalo na yung businessman. At saka yung isa yan, yung sabungan na yan. Kung matatandaan ho natin nagkaroon din ng diferensya noon yung sabong na yan, diba? Yung sabungan ni Atong Ang na parang hindi ko masyadong tukoy kung pinagbabayad ba sila ng tamang tax ng Pangulong Duterte noon, no? So doon medyo talagang nahihiwagaan ako na merong mga nagpapanggap dito Parang isa lang tong malaking palabas para panibagong ebidensya laban sa mga Duterte. Kasi yung matatanda nyo, 'di ba? Sabi nila wala silang ebidensyang hawak. So ngayon, eto na, may bago na naman sila ebidensya. 'Di ba? Ganoon kadali. Alam nyo, sa totoosin sa panahon mo ngayon, napakadali, no? Napakadaling gumawa or gawa ng ebidensya para lang sa mga Duterte, 'di ba? Gasino lamang yung halimbawa, yung katulad nilang nito.
Namatay to nung panahon ni Pangulong Duterte na kahit hindi naman involved sa droga tong mga to. Ngayon isinisisi nila, di ba? Kahit hindi naman kahit nga siguro isa dyan ni hindi suminghot ng shabu or hindi pa nakakakita ng shabu. Wala talaga tayong magagawa sa panahon ngayon. Ang galing nila gumawa ng ebidensya. Kaya nga ako, sa akin lang naman, gusto ko rin malaman kung sino talaga yung nasa likod nito. No, gusto ko mabigyan din ng hustisya yung mga pamilya, yung mga nitong 100 na sabungero na to, yung missing sabungero. Wala naman ho tayong dito, gusto rin natin sila mabigyan ng hustisya. Kaso ang problema kasi ho dito, idinidikit kay Pangulong Duterte etong issue na to. Bakit kailangan pang mangyari yun na dapat na hindi na dapat mangyari? So eto na nga, dumating na po, no? Eto, basahin natin. Supreme Court iimbestigahan ng umano'y impluwensya sa sabungan or sa sabungero case. So yan, panoorin mo natin. Iniimbestigahan ngayon ng Katasasang Hukuman o Supreme Court ang mga miyembro ng Hudikatura matapos lumutang ang alegasyon na may dating hukom ang tumulong para maayos ang kaso ni Charlie Atong ang itunuturong Baka pangalan ko pa. utak sa missing sabungeros. Inihag naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may mahahalagang impormasyon siyang sinumite sa Korte Suprema na pwedeng magamit sa kanilang investigasyon. Samantala, absuelto naman ang NBI o National Bureau of Investigation matapos bawiin ang testigong si alias Totoy ang naunang akusasyon na may taga-NBI ang sinasabing sangkot umano sa mga nawawalang sabungero. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, latest. Kumilos na rin ang Korte Suprema para imbestigahan yung sinasabing pang-iimpluwensya umano sa ilang miyembro ng Hudikatura kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Gumugulong na ang investigasyon ng Korte Suprema patungkol sa mga alegasyon kaugnay ng nawawalang sabungero. Sa isang pahayag, sabi ng SC, may natanggap silang impormasyon mula sa Department of Justice patungkol sa isang individual na sinasabing sangkot sa sabungero case. Sabi pa ng SC, may mga natatanggap din silang report patungkol sa kaso ng nawawalang sabungero na ipinapadala sa kanilang email address na integrity@judiciary.gov.ph. Pagtiyak ng SC, kung mapapatunayang totoo ang mga aligasyon, may gagawin silang hakbang. Hindi umano binabaliwala ng SC ang mga sumbong ng korupsyon sa kanila. Una rito, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa totoo nga lang, dapat doon inuna yan Bakit pa kasi dyan kay Remulla nauna pa yan? Na kumikilos na ang Korte Suprema para imbestigahan ang mga nasa hudikaturang sinasabing sangkot sa kaso ng nawawalang sabungero. Kabilang na rito ang hukom na sinasabi ng testigong si Julie Patidongan alias Totoy na nag-aayos umano ng mga kaso ng negosyanteng si Atong Ang. Sabi ni Remulla, may mga mahahalagang impormasyon siyang ibinigay sa SC na pwedeng magamit sa investigasyon. Information pa lang yan. Basta I gave them something that they're trying to digest now. But there's more coming. We're getting transcriptions of a lot of recordings that we have right now. Tumanggi naman siyang tukuyin ang partisipasyon ng mga ito sa kaso ng nawawalang sabungero. Transactional. Maybe the best word to describe it. Ang National Bureau of Investigation naman nakahinga ng maluwag matapos bawiin ni alias Totoy ang naunang akusasyon na may taga-NBI ang sangkot umano sa mga nawawalang sabungero. Pangit yun. Sinabi mo na nang una tapos babawiin mo. Walang ganon. Doon pa lang palpak na. Oo. Doon pa lang palpak na mga banateros. Ba't mo kailangan bawiin yun? Sinabi mo na nung una yun. Nako po, alias Rene. Hindi ka nag-iisa. Yung pagbawi ni Totoy, pag-amin niya na wala namang NBI na involved doon sa sabungero case na yan, ay maraming salamat sa kanya at kami na-clear. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, tiwala siyang wala sa kanyang mga tauhan ang masasangkot sa kaso. Maluwag na maluwag ang aking damdamin. No? Kaya nga, sabi ko sa kanya, tiwala ako talaga na walang involved. Matapang ako.
Dahil kung meron akong alam, hindi ako makakakibo ng ganun. Happy lang, no? Sa ngayon ay inaayos na ng Department of Justice ang mga kinakailangan para sa kauna-unahang exploratory dive na gagawin sa Taal Lake. Ang sabi ng DOJ, nakikipag-ugnayan sila sa DNR para mahiram yung ilang gamit nila at maging sa Philippine Coast Guard na posibleng siyang itap nila para makatulong sa gagawing pagsisid sa Taal Lake para malaman nga kung naroon yung sinasabing itinapon na bangkay ng mga nawawalang sa bungero. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay yan, okay Mads, yan. kailan kaya mabubuo ng Department of Justice yung kaso laban dito sa inakusahan ng testigong si alias Totoy? Syempre, ano pa yan? Sige, ako nasasagot. Dapat ako tinanong mo, hindi yung reporter eh. Ganito yan, sir. Kailan mabubuo? Siguro pag kompleto na yung kwento, tapos nasa script na, tapos kailangan nandun ang Duterte ha, nandun, oo. Yun, doon na yan, mabubuo na yan. Alex, sa ngayon, ang sabi ng DOJ, kasabay ng mga nalalaman nila ng mga bagong impormasyon na ito at maging yung mga plano na pagsisi doon sa Taal Lake ay kasabay rin ay tuloy-tuloy daw yung ginagawang conference ng kanilang mga abogado at maging yung mga miyembro ng prosecutor team para mapag-aralan yung mga kaso na maaaring maisampa laban sa mga nasasangkot dito sa kaso na ito ng mga nawawalang sabungero. At malaking tulong daw dahil marami pa silang mga ebidensya na natatanggap at may binabanggit din yung DOJ na mga bagong testigo na lulutang maliban dito kay alias Totoy. Marami raw yung nagpapaabot ng impormasyon sa Department of Justice na gusto rin nilang tumulong para magbigay ng impormasyon at yung iba naman ay gustong malinis yung kanilang pangalan sa kaso na ito. Yan na, ang kinakatakot ko lang ho dito, yung mga bagong witness na yan, sana nga legit yan. Ako ay may trauma lamang no kay alias Rene kasi matapos magtistigo laban kay Pastor, kay Buloy at sa mga Duterte din biglang kumambyo. Hindi na kinaya yung konsensya. No, at ngayon tinatawag na siyang sinungaling ni Raisa Ontiveros. Ang ano ho kasi dito talagang nakakatakot. Hindi naman totaling nakakatakot dahil baka idagdag, no? Nakakatakot, hindi, mali pala. Natatakot ako dahil alam niyo yun, yung may panibago na naman silang naisip na para iba to, pukol sa mga Duterte. Malamang sa malamang pag etong si Atong Ang kung sakali sana hindi rin siya alam mo yun, mabulungan. Sige, hindi ka namin didiin dito, basta diin mo lang mga Duterte. Para absuelto ka. Yung 100 na namatay na yan, hindi namin yan, ididikdik namin kay Duterte yan para may ebidensya kami. Baka lang baka ganun. Oo, baka ganun yung mangyari. So sana, wag naman sana, no. Ayun nga, narinig kasi natin mismo sa bunganga. Ito nga, sa totoo may short pa ako niyan, no. Confident though that may mahahanap po dyan. Sa tingin ko, sa dami ng pinatay, maaaring may mahanap. Tsaka meron kami ibang convergence na nakikita. Nagkaroon ng convergence pati yung drug war. Yan patungong drug war. May intersection yung drug war. May intersection ng drug war. Dito. Sa killings sa Isabong. Somehow because the operators of many of the operations of many of the people here were intertwined also with the drug war. Meaning to say, they were involved in the drug war and they were also involved in the silencing of these people. Yan ang liwanag niyan ng sinabi ni Remulla, inulit-ulit na ho natin. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section.
At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.